Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo? Tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Napakabilis ng usad ng panahon. Bisperas na ng weekend. Ngayon po ay September 26, 2024 at ako pong muli ang lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin syempre mamaya, wala pong iba kundi ang nag-iisang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nagsubaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamamagitan po yan ng mga regional station ng DWIZ 882 at syempre maging sa iba't ibang panig po ng mundo sa pamamagitan po yan ng mga online accounts, Facebook page at YouTube channel ng DWIZ. At tayo po ay napapanood simulcast sa Liw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umagang ito. Ipadala lamang po ninyo ang inyong komento sa comment section ng Facebook live feed ng DWIZ 882 o kaya po sa aming YouTube channel at mamaya po ibibigyan daan namin na mabasa ang inyong mga komento. Ang lalaki po ng mga balita, loob at labas ng bansa. Yung ating embahada ng Pilipinas sa Lebanon ay naghahanda na po para sa posibleng mass repatriation ng mga Pilipino sa Lebanon kasi tumitindi po yung palitan ng pag-atake sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. At ayon nga po doon sa huling tala ng Health Ministry ng Lebanon, umaabot na po sa 569 ang mga namatay sa kanilang bansa. Mamaya malaman po natin yung karagdagang detalye kaugnay niyan sa atin pong headlines. At yun palang Bulkang Taal, nagkaroon po ng minor phreatic eruption. Noon pong kahapon ng 1:59 AM, madaling araw pala kahapon. Ayon po sa PBOX, yung mahinang phreatic eruption na yan ay nakunan po ng thermal camera na nasa Daang Castilla Observation Station. Yan daw po ay nagdulot ng 600 meters na taas ng eruption plume. Ang Bulkang Taal po ay nananatili sa Alert Level 1 na nangangahulugan po ng low level of volcanic unrest. At ngayong araw po, mamaya alas 9 ng umaga naman, gagawin yung third quarter nationwide earthquake drill. Ayan, alas 9 po yan ng umaga. Kaya inaanyayahan po ng PBOX, ng DOST, ng NDRRMC ang mga iba't ibang tanggapan sa buong bansa po, whether public and private, mga eskwelahan, mga komunidad, mga barangay, na maki-duck, cover and hold po mamayang alas 9 ng umaga. Marami tayong tatalakayin pa ngayong umagang ito. Mamaya meron po tayong makakapanayam ang bagong talagang hepe ng PNP CIDG. Ayan, sa katauhan po yan ni Brigadier General Nicolas Torre III. Ayan, mamaya po yan. Antabayanan po yung mahalagang panayam na yan dahil ang dami pong mga investigasyon na hinahawakan ng CIDG. Samantala, sa punto pong ito ay atin ang puntahan ng ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita ngayong araw ng Huwebes, September 26, 2024, mass repatriation ng mga Pilipino sa Lebanon, pinaghahandaan na ng Philippine Embassy. DWIZ Balita. Sapat na palay sa bansa, tiniyak ng NFA. Ang presyo naman ng karne ng baboy nagbabadyang tumaas ayon sa mga hog racer.
DWIZ Balita. At mahigit 7 milyong pisong pondo ng Office of the Vice President lusot na sa Kamara. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, naghahanda na ang Philippine Embassy sa Beirut para sa posibleng mass repatriation ng mga Pilipino sa Lebanon sa gitna ng nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah. Ayon kay DFA Assistant Secretary Robert Ferrer, nagkikipagtulungan na ang embahada sa mga Filipino community sa Lebanon para sa pagsasagawa ng mass repatriation. Gayunman, sinabi ni Ferrer na hindi pa nais ng pamahalaan na magkasa ng mandatory repatriation dahil maraming Pinoy ang ayaw pang lumikas sa Lebanon. Sa ngayon ay nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa naturang bansa na nangangahulugan ng voluntary repatriation. Nabatid na mahigit 11,000 Pilipino ang nasa Lebanon, kung saan karamihan sa kanila ay nasa Beirut. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, tiniyak na National Food Authority o NFA na may sapat pang supply ng palay sa bansa. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, may mahigit 157,000 metric tons na palay pa ang nakareserba sa kanilang ahensya. Katumbas po yan ng 3.1 milyon na sako ng bigas. Tiniyak din ni Administrator Lacson na bumibili ang NFA ng fresh palay sa tamang presyo na 21 hanggang 23 pesos kumpara sa ibang trader na nagbabayad lamang ng 16 hanggang 17 pesos. Nangako din ng NFA official na kanila pa rin babayaran ng tama ang mga magsaka sa kanilang bibilhing palay sa pagsapit ng harvest season. DWIZ Balita. Asahan na ang pagtataas ng presyo ng karne ng baboy sa mga susunod na buwan. Ayon po sa Pork Producers Federation of the Philippines, ito ay dahil sa pagtaas ng demand ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan. Paliwanag pa ni PPFP President Rolando Tambago, kahit na mababa ang farm gate price ng baboy, kapag nakarating na ang produkto sa merkado sa pamagitan ng mga trader at retailer, maaari itong ibenta ng 380 pesos hanggang 400 pesos. Gayunman, umaasa pa rin ang PPFP na hindi malaki ang itataas ng presyo ng baboy. Samantala, tiniyak naman ni Tambago na sapat pa rin ang supply ng baboy dahil mababa ang demand para dito noong mga nakaraang buwan dahil sa African Swine Fever. DWIZ Balita. Tuloy-tuloy tayo sa pagbabalita. Nakalusot na sa plenaryo ng Kamara ang 733 million pesos na pondo ng Office of the Vice President para sa taong 2025 kahit hindi sumipot si Vice President Sara Duterte o sino man na kanyang authorized representative. Kaugnay nito, sinabi ni House Appropriations Committee Vice Chairman at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong, ang sponsor ng OVP budget, na nakahinga siya ng maluwag dahil natapos na sa plenaryo ng Kamara ang pondo ng OVP para sa susunod na taon. Tinutulan naman ni Adjong ang planong pagtapyas sa pondo ng OVP matapos na hilingin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na ibaba pa ito sa 529.5 million pesos. Matatandaan na tinapyasan ang 1.29 billion pesos na hinihinging budget ng OVP alinsunod naman sa rekomendasyon ng House Committee on Appropriations. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng report mula sa labas ng impilan. Mas malawak na climate action at trade relations ng Pilipinas sa European Union muling isinulong ni PBBM. Detalye ng balita mula kay Patrol No. 13, Gilbert Verdes. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagaan ng pagpapalawak ng ugnayan ng Pilipinas sa European Union. Ginawa ni PBBM ang pahayag sa presentasyon ng kredensyal sa Malacanang ni Mario Massimo Santoro, ang bagong ambassador ng EU sa Pilipinas. Tinalakay din ng Pangulo ang pagpapalakas ng ugnayan sa kalakalan,
climate action at green energy at gayon din ang infrastructure development, digital transformation at educational and cultural exchanges. Samantala umaasa din si PBBM sa mas maigting na relasyon sa Finland sa kalakalan, teknolohiya at renewable energy sa pagdating naman ng kanilang bagong ambassador na si Saija Nurminen. Tinanggap naman ni Pangulong Marcos sa palasyo ang bagong ambassador ng Ireland na si Emma Hickey at binanggit nito na nasa 22,000 Pilipino ang kasalukuyang nagtatrabaho sa Ireland. Karamihan ay nasa information technology at healthcare. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pang mahalagang pag-uulat, issue naman sa OVP budget at umano'y planong impeachment laban sa Vice Presidente, hindi umano napag-usapan sa LEDAC meeting. Ang detalye ng balita hatid ni Patrol number 19, Celi Ortega Bueno. Hindi napag-usapan sa ginanap na LEDAC meeting kahapon sa Malacanang ang issue sa panukalang budget para sa 2025 ng Office of the Vice President at ang panawagan para ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Chis Escudero, kahit pahaging o pahapyaw ay walang nabanggit ukol sa Vice President sa ginanap sa Malacanang na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting na kinabibilangan ng mga opisyal ng Malacanang at mga leader ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Na sentroan niya ang talakayan sa mga panukalang batas na gagawin nilang prioridad. Sa isang banda, sinabi ni Escudero na sa plenary muling matatalakay ang panukalang budget na hinihingi ng Vice President dahil naaprubahan na ito sa committee level ng Senado kung saan humarap naman ang Vice Presidente at sumagot sa mga tanong. Pag-aaralan niya ng Senado kung sasang-ayon sila o hindi sa irerekomenda ng Kamara na tapyasan o anumang pagbabago sa hinihinging budget ng Vice President na higit 2 bilyong piso. Si Senator Grace Poe, na chairperson ng Senate Committee on Finance, ang magdidepensa sa budget ng Office of the Vice President. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pang mahalagang report. Vice President Sara Duterte kinumpirma mismo na nagtungo siya sa Calaguas Island sa Camarines Norte. Ang detalye ng balita hatid ni Patrol number 38, Jen Patrolya. Kinumpirma mismo ni Vice President Sara Duterte na nagtungo siya sa Calaguas Island sa Camarines Norte noong araw na may nakatakdaring pagdiniga sa mababang kapulungan para sa panukalang pondo ng Office of the Vice President. Sinabi ni VP Duterte sa press briefing ng OVP na pasado alas 6:30 ng umaga nang umalis sila sa Calaguas Island matapos kamustahin ng ilang residente na may kinakaharap na problema sa nasabing lugar. Kabilang sa mga idinadaing ng mga residente ay ang problema sa kawalan ng malinis na tubig, kawalan ng medikal na pasilidad at walang internet access maging ang kuryente. Idinagdag pa ng pangalawang Pangulo na tama ang ulat ng Philippine National Police na Lunes ng umaga umalis sina VP Indaya pero walang nagaganap na pagdinig sa mga oras na yon. Pakinggan po natin ang pahayag ni VP Sara. Hindi alam ng mga tao or walang picture na lumalabas ay hindi ko ginagawa. Isa sa mga tasks na nilista para sa akin dito sa Office of the Vice President is to visit former Vice Presidents doon sa mga residences nila. Ang una kong nabisita, syempre, hindi alam ng mga tao kasi wala namang lumabas sa picture, but mag-excuse lang ako sa family. Binisita ko si former Chavisto Gingona, former Vice President Chavisto Gingona sa bahay nila. So I was welcomed there by the family na kausap ni the Minister. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat para sa impilang may todong lakas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
DWIZ Balita. Maraming salamat sa iyong report, Jen Patrolya, at good morning sa inyo, Senator Tol. Maraming salamat, Jen Patrolya, at sa lahat po na nakikinig. Good morning po sa inyo lahat. At Sentol, ito nasa linya na pala ng ating komunikasyon ang bagong talagang namumuno ng Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, si Brigadier General Nicolas Torre III. Magandang umaga po, General. Good morning, ma'am. Good morning, Senator. Senator Tol, magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig. Ay mayong buntaga, General Torre. Congratulations sa iyong bagong designation. Nag-assume ka na ba? Hindi pa? Mamayang hapon po, sir, 4 o'clock. Ay, congratulations. So, ano kaya ang inaasahan natin sa bagong CIDG Chief, General? Meron ka bang gustong ipaabot sa ating mga taga-subaybay? Ako ay nagpapasalamat, sir, sa ating Chief PNP, sa ating Presidente, sa ating DILG, Secretary, sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na ma-head naman ang CIDG. Naging part ako niyan, sir, ng 2020 sa start ng pandemic kasi kami ang in charge sa contact tracing diyan sa CIDG. So, ako ay looking forward to work with the people of CIDG para ma-achieve ang mga missions na nakasulat para sa kanya, sir. Ayun, at sigurado may mga bago kang kakaharaping mga hamon dyan at alam ko makakaya mo yan dahil maganda naman yung iyong mga pinakitang performance during the last few months and years at sana ganun din ang maipakita kasi mga regional offices din yan, di ba, General, ang CIDG? Yes, sir. Opo, sir. Maraming salamat, sir, sa suporta. May mga 17 regional offices tayo, sir, plus mga special offices, sir, na may mga specific functions. Magtatanong ako ng isang siguro wala pa nagtatanong sa iyo nito. Yung sulo na natanggal sa BARM, sinasabi ko ito. So paano ngayon may CIDG BARM ba tayo? I think it will be part of Region 9, sir. Region 9. Yung sulo. Pero may CIDG BARM ba ngayon? Wala. Opo, sir. Meron, sir. Merong CIDG BARM, sir. Meron po tayong regional officer at saka may mga provincial offices tayo. So under mo rin yun, CIDG BARM kung sakali? Yes, sir. Ayun. At siguro, mas lalong matututukan ngayon siguro, General, yung mga issue ng smuggling. At yung ba, nasa poder mo rin? Opo, sir. Among many other concerns, smuggling, sir, is also one of the concerns of the CIDG, sir. Oo, kasi mamayang hapon ay pipirmahan ni Pangulo yung bagong Anti-Agricultural Smuggling Act. Wow. At isang mabigat na hamon siguro ito sa lahat sa kampanya laban sa smuggling, lalong-lalo na sa mga agricultural products na nagpapahirap sa ating mga kababayan, sa ating mga magsasaka, lalong-lalo na kung yung mga smuggled na yun nakikipag-compete sa ating mga local products, General. So sana makatulong ka doon. Opo, sir. Talagang isa sa mga tututukan natin. Let's make sure that walang unfair competition dito sa ating especially sa ating mga local farmers dahil talaga naman marami dyan sa kanila sustenance farmers. Kaya pag nilabanan ng mga produkto galing sa mga industrialized nations na napakamura ang production cost, hindi naman patas ang laban. Tama, General. Cecil, may tanong ka kay General Torre. Maaga natin ginising to. Yes, maaga naman talaga gumising siya. Yes, General. Ano po ang marching order sa inyo ni PNP Chief? As of the moment, sir, wala naman tayong specific na orders na special concern. Ang sa atin lang ay pamunuan lang si CIDG at may mga ibang inutos siguro sa ating dating chief ng CIDG, sir. Ang CIDG pala, General Torre at Sentol, ang crucial din dun sa investigation sa mga illegal pogo operations na sinalakay. So kabilang po dyan yung sa Bamban at yung sa Porac. Pareho pong nasa court na po yung sa Bamban, nasa DOJ naman po yung nandoon sa yung sinalakay na pogo sa Porac. Meron po bang kasama po ba ito sa mga patuloy niyong tututukan under your tenure, General? Yes po, marami po tayong mga special concerns na especially yung mga crimes na nagka-cross ng boundaries at saka tinutulungan din natin ang ACG, Anti-Cybercrime Group, especially sa mga crimes na ang scale ay medyo mataas para sa isang munisipyo or
or sa isang probinsya or even isang region na kanilang hawakan. So pag nag-cross tayo ng mga boundaries, especially regional boundaries, and pagdating na sa mga cybercrime, ay tumutulong ang CIDG sa local at saka sa anti-cybercrime group. Actually, ang dami pong ang daming iniwan na malalaking kaso na inimbestigahan po ng CIDG under po ni former CIDG Chief Francisco. Kasama po dyan yung pag-hunt down kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Yun din pong issue ng although sinabi na po ni General Francisco na walang basehan, chismis lang yung sinasabi na involved daw po yung isang dating PNP chief doon sa pagtakas ni dating Mayor Alice Guo, pero sa ilalim po rin yung panunungkulan, ito ay itutuloy niyo pa rin po ba investigation dito, or you see na hindi na po dapat pang maipursige ang investigasyon? Ang mga investigation naman natin ginagawa, ma'am, at sirs, ay hindi naman personality-centered yan. Titignan ko lang ang papel. I'll just review the papers and let's see if what we'll pick up and we'll go from there. Opo. Sige po. Kasi paupo pa lang din si General Torre. Opo. Wala pa. Hindi pa nakaka-assume. Mamayang hapon pa. Pero kahapon, mahaba-haba yung meeting ko sa PNP leadership at maraming mga pagbabago in store for 2025. At hindi ko siguro pwedeng banggitin dito, pero very productive din yung meeting namin, General, with Chief PNP kahapon ng tanghalian at sa inyong pamunuan. At siguro lahat nung magiging synchronized lahat yan, lalong-lalo na when it comes to cybersecurity, General. Yes po, sir. Maraming salamat, sir, sa suporta sa ating PNP. At yan po ay talagang premier institution natin sa education ng ating training ng ating mga police officers. Opo, ang lawak. Hindi, kausap ko kahapon, si Chief PNP. Magkakasama kami. Yes, sir. Opo. Tinlat namin yung mga cybersecurity plans ninyo for 2025. And I hope, siguro, General, pag nandito ka na sa CIDG, ganun ka rin ka-transparent kagaya sa mga previous postings mo. Yes po, sir. No problem, sir. Anytime naman, sir. Pag may mga kailangang ipahayag sa publiko or sa ating mga mambabatas, lalong-lalo na, at sa ating mga executives na nangangailangan ng data, ibinibigyan naman po natin, and I try as much as possible to make myself available bilang resource person or kung SME man na kanilang kailangan, sir. Lastly, siguro Sentol and General Torre, dahil palapit na po yung election season, alam naman po natin yung karaniwang mga tinututukang mga krimen, mga gun for hire, private arm group, yung mga firearms na walang lisensya. Ito po ay kasama sa tututukan po ng CIDG. Opo, kasi yan naman ang isa sa mga primary missions ng CIDG, yung talagang organized crime, loose firearms, wanted persons, at iba pang mga major crimes na yun nga sabi ko na hindi gaanong makakaya ng mga local police units sapagkat ang kanilang scope ay nagko-cross ng geographical boundaries. Okay, maraming salamat and congratulations po ulit, General Torre. Maraming salamat din, ma'am. Maraming salamat sa Senator Tol, sir, and sa inyong mga tagapakinig. Magandang umaga po sa ating lahat. Good luck, General Torre, sa iyong bagong posisyon. Maraming salamat at maayong buntag. Maraming salamat, sir. Yan, narinig po natin si General Nicolas Torre III ng bagong talagang CIDG Chief. Yung kinukwento ko kanina, mahaba yung meeting ko kahapon sa pamunuan ng PNP at naganap yun sa aking tanggapan at kasama na yung mga plano para sa 2025. At itong araw na ito, Cecil, puro mga political exercises na. Yes, opo, kasi next week na ang filing, Sentol. Filing na next week at kahapon nakaharap ko yung mga ilang kakandidatong gobernador. Mamaya naman, proclamation namin ngayong umaga dito sa Maynila, yung administration slate, at mamaya hapon tayo itakbo naman sa lungsod ng Bacolod sa Negros Occidental. Wow. Bukas, kaya naalala ko bukas yung programa natin kasi bukas takbo yung araw ni General Malbar
tayo po ang guest speaker dyan sa Batangas. Santo Tomas, Batangas, alas 7 ng umaga. Kaya hindi ko alam paano yung program natin. At pagkatapos nun, lipad na po tayo para sa meeting ng mga guro sa Davao Occidental. Bukas din po yun. Kaya ratratan po yung ating mga schedule. Tapos ay sa Kalibo at pagkatapos ay sa Zamboanga City. Nako, tagot-ikot na tayo. Pero wala nang pahinga, Sentol. Wala nang pahinga, oo. Araw-araw na. Sa Lunes naman, papamahagi natin yung mga bangka na pinagawa natin sa mga mangingisda sa Zambales. Ayun. Lalong-lalo na yung mga naiipit doon sa Baho de Masinloc. Sa Lunes po yun. At ang alam ko sa Lunes, mamimigay din ng mga titulo ang presidente sa Tarlac. Sa ating mga agrarian reform beneficiaries. So, kapoy talaga ito. Mahaba-haba pa itong araw na ito, Cecil. Kaya long day, opo. Long day ito. Si Dick Villanueva ba? Merong ano ngayon? Wala, no? Kahapon, Sentol, yung kanyang report. Mamaya meron tayong makakapanayang pa, Sentol, from Philippine Navy naman. Nabanggit niyo yung ating mga mangingisda sa Zambales. Ayan, from Philippine Navy, si Commander John Percy Alcos ng Naval Public Affairs Office, ang ating makakapanayang po mamaya. Ayan. Sana abutin ko pa yan. At, yes po, Sentol. Immediately after the commercial break po. Sige, salamat. Ang oras po sa buong Pilipinas ganap ng 6:31 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at Sentol. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si Commander John Percy Alcos, ang Direktor ng Naval Public Affairs Office ng Philippine Navy. Good morning po, Commander. Ma'am Cecil, Senator Tolentino, sir, at sa ating mga taga-subaybay, isang magandang Navy morning po sa ating lahat. Magandang umaga, Commander. Kumusta po kayo? Saan ka ba naka-assign nga dito sa Metro Manila, sa HQ? Yes, sir. Dito lang po kami, sir, sa Navy Headquarters along Rojas Boulevard po, sir. So nakaalis na yung dalawang German vessels. Kailan ba umalis yun? Sir, they left last week, sir, at tayo ay nagagalak, sir, na dumadami po, sir, ang mga like-minded navies at like-minded nations na fully na sumusuporta sa ating bansa, sir, sa ating suliranin sa west part ng ating archipelago, sir. At Cecil, meron kang tanong kay Commander Alcos? Apo, siguro hingin lang natin, Sentol, yung kanilang pananaw dun sa iyong mungkahi na mag-arkala ng barko ang ating bansa para madagdagan yung ating fleet na nagbabantay dyan sa western part ng ating archipelago. Commander. Ma'am Cecil, alam niyo po ang ating hukbong dagat kasama ng ating AFP ay we fully support and we fully welcome any recommendations kung paano natin na further na may strengthen ng ating mga capabilities, especially kung we will have force multipliers amongst our assets. Yun, kasi sinasabi ko rin na, Commander, at siguro hindi alam nung iba, na kaya malakas ang Navy ng Singapore ay meron silang submarine. Subalit hindi nila alam, yung submarine ng Singapore, nakalist lang yon sa Sweden. Kaya may malakas ang at marami rin talagang gumagamit ng rental method para ma-upgrade. Kahit ang France at pati ang US Marines, yung kanilang logistics support ship ay nakarenta lang yon. So maraming ganun practice na yan at mabilis. So I'm glad na tanggap niyo yung ganun. So mahaba-haba pa ito. Mahaba-haba pa ang proseso ito. But the end goal is really to beef up the Philippine Navy assets. So, Commander. Tama po, sir. At kami po ay nagpapasalamat, sir, sa mga ganitong rekomendasyon na patuloy, sir, na tutulong sa atin upang magampanan namin, sir, ang aming mandato, sir. Alam mo, kahapon, Cecil, kausap ko si Chief PNP.
Ang Australian police pala, maging ang kanilang mga patrol car at mga ambulances ay hindi sa Australian police, yun lang po pala ay lease. Oh. Police lang yung sakay, pero yung may company sa Australia na pinoprovide lang yung leasing services. So nagulat ako, nagsabi sa akin niya si Chief PNP. So yung mga kagamitan ng Australian police, hindi pag-aari ng police list, kanila yung maintenance, kanila yung sa parts at lahat na. So gano'n ka prevalent itong ganitong practice at ginagawa sa iba't ibang sulok ng mundo. Pwede rin palang i-apply yan pati sa hanay ng pulisya. Meron palang... Oo, kasi taon-taon bumibili tayo ng mga patrol cars. Oo nga ho. Totoo ho. Ating pang madali pa maintenance. masira. Oo. Opo. At nabanggit niya, Sentol, yung pag-boost ng kapasidad ng Philippine Navy. Meron po palang 2 missile boat, Commander. Opo. Yan yung galing Israel, Commander. Ilan yun? 2? Tama po sir, dumating na naman po ang 2 na namang fast attack interdiction craft missiles noong September 17, only this week sir. Galing po sir sa Israel as part of the approved contract back in 2021 if I'm not mistaken sir. Tingnan mo yun Cecil, dumating dito yung 2 barko, sakay-sakay yun sa isang malaking barko. At yung malaking barkong yun, hindi naman atin yun. Nirentahan din yun para ma-deliver dito. Ganun kahalaga yung list. Nakapatong yun Commander, sa isang malaking barko para ma-deliver dito sa Pilipinas, di ba? Opo, tama po, Buting Senator, sir. Isang malaking cargo ship po, sir, ang nag-deliver ng 2 FICMs po natin, sir, this week. So yung cargo ship na yung nag-deliver, ayun arkilado rin lang. At hindi yun pag-aari natin, di ba? Tama po, sir. Ang cargo ship sir na nag-deliver as part of the contract ay hindi po sir isang warship, isang civilian ship po sir. Civilian ship lang yun, no? Saan ma-deploy ito? Nabindisyonan na ba ito? Hindi pa? Sir, hindi pa po sir. We are going through the process of technical inspection para matanggap po natin siya as part of the contract. At pagkatapos po nito sir, ating i-commission at sisiguraduhin natin sir na i-deploy na siya kung saang parte sir ng Pilipinas siya pinakakailangan po sir. Castro, simula nung nagka-budget para to sa 2 vapor na ito, barko, ganong katagal from bidding to award to construction at yung delivery ng isang araw? Ganong katagal yan? Sir, sa pagkakaalam ko po sir, ang planning pa lang po sir ay nagsimula way back in 2016 at ang request for procurement was placed in 2019. The contract sir was approved around 2021-2022. At expected po sir na matapos ang lahat ng deliveries ngayong 2024 sir. Wow, 8 years. Po 2019 yan, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20, 21. Halos 5 taon. 6 na taon, Cecil. 5 taon bago simula nung nagka-budget, bidding, procurement, award, construction, planning, lahat na hanggang yung nangyari ng Lunes o Linggo. Matagal talaga yung proseso. Inabot ng 5 taon. Ganun talaga, ganun katagal. Kaya sinasabi ko, baka mas mabilis yung leasing kasi gawa na yung barko. Opo. Ano bang kapasidad nito, Commander, nitong 2 missile boat na to? Ma'am, tulad po nung 8 na una ng nung 6 po na una nang na-deliver, ito po ay napakabilis na mga sasakyang pagdagat. Ang 2 na-deliver this last weeks, ma'am, ay missile capable po. Katulad po to nung huling 2 pa, yung 906 at 907, na na-deliver nung May. These are missile capable fast attack interdiction crafts po. Ilang meters po yan, Commander? Sir, these are 92-meter boat. Sorry sir. Ito po sir ay 32-meter boats po sir with a displacement of 95 tons po. At malaking tulong to sa kakayahan ng ating Philippine Navy. At ilan ba ngayon ng yung namamataang barko na ali-aligid sa West Philippine Sea na hindi atin? Ang last report po natin sir is nung Tuesday ay 251 po na consisting of Navy ships, Coast Guard ships at saka yung kanilang mga militia boats po. Ako, malaki talaga. So marami pa tayong hahabulin, Commander. Anything else, Cecil? At
Baka nagja-jogging pa ito si Commander Alcos na ito. Ito siguro, last na lang, Commander, kumustahin natin yung modernization program ng Philippine Navy. Ano na bang Horizon, Commander, tayo ngayon? Horizon 3 na po ba? Ma'am, we are on the third horizon of the modernization program at nagpapasalamat tayo, ma'am, sa ating national leadership, especially sa ating mga lawmakers na fully na sumusuporta sa modernization not only of the Philippine Navy but the AFP in general po. Ayun. Yung dun sa Horizon 3 ninyo, Commander, wala dyan yung yung sinasabi ni Sentol na pag-lease ng mga, pero nakalista dyan yung mga equipment na kailangan. Kasi nung kamakalawang linggo lang natin nilabas sa Cecil, wala pa yan. Bagong konsepto yan, kaluluwan lang yan. Baka maikonsidera. Kasi nakalista naman doon yung mga kakailanganing mga equipment o mga karagdagang mga barko ng Navy. Baka doon ma-source out or identified na ba yung pagkukunan noon, Commander? Tama po ba? Nung Horizon 3? Ma'am, ang full horizon, ang Re-Horizon 3 po, ma'am, ay hindi pa po lahat ng mga ni-request natin na kapabalidad ay meron na pong proponent. Pero ang mga big ticket items for the Philippine Navy, katulad po ng mga corvettes at mga offshore patrol vessels, ay meron na pong proponent na magmamanufacture. Ayun. Sige, we look forward po, Commander, na maisamap kasi mas mabilis po itong binabanggit ni Sentol na pag-arkila ng mga barko. Pero last na lang po, para lang malinawan, Sentol at Commander Alcos, yun pong budget po ng Navy for 2025, yan po ay kaiba pa doon sa modernization budget ng Philippine Navy. Tama ho ba? Magkahiwalay pa po ba yun? Ma'am, makasama po ng AFP modernization, ang modernization budget ng Philippine Navy. Nakapaloob na pala sa regular appropriations. Tama po, correct po, ma'am. Correct po, ma'am. Alright po. Maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin, Commander John Alcos, at mabuhay ka at ang inyong mga kasamahan sa Philippine Navy. Maraming salamat din po, sir, Senator, sir, and Ma'am Cecil po for giving us the opportunity na ma-interview dito sa inyong programa at pinapangako namin, sir, na ang inyong hukbong dagat ay mananatili to be a modern naval force capable of securing the state and contributing to regional peace po. Salamat, well said. At narinig po natin si Commander John Alcos ng Philippine Navy. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:49 ng umaga. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Maganda ang lagay ng panahon natin ngayon dito sa Pasig City. Maaliwalas ang kalangitan. Kamustahin kaya natin yung ating palengke, yung ating mga pamilihan? Kasi pagka umuulan, matumal yung mga bumibili. Pagka ganitong maaliwalas ang panahon, ayan, kamusta kaya? Dagsa kaya ang mga namimili? Malaman natin mula kay Sheena Tamayo. Yan. Pati na rin syempre yung presyo ng mga bilihin. Naroon siya ngayon pala sa San Andres Public Market, no? Ang binabanggit ng hog raisers, baka daw magtaas na in the coming weeks yung presyo ng baboy. Although sapat naman daw ang supply ng karne ng baboy, ang dahilan daw ng napipintong pagtaas ng presyo ay yun namang demand. Di ho ba? Kasi magpapasko na. Opo, yes po. Cecil, yes po, talagang mataas ang demand. Nasaan na ngayon si Sheena? Si Sheena po ay nasa San Andres Public Market. Good morning, Sheena. Good morning. Good morning, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Valerosa. Nandito po ako ngayon live sa San Andres Public Market. Ang pinakamurang bigas dito na kinukuha mula sa Nueva Ecija at Bulacan ay mabibili sa halagang 50 pesos per kilo, habang 80 pesos per kilo naman ang pinakamahal at ito ay ang special rice. Ang isda naman mula Malabon at Navotas ay mabibili sa halagang 150 pesos para sa tilapia, ang bangus ay 200 to 240 pesos, galunggong 200 to 280 pesos, matang baka 260, hipon 480, pusit 400, tulingan 240, tahong 100. Ang karne naman ay mabibili sa halagang 340 pesos para sa laman, ang liempo ay 370 pesos, buto-buto 290,
pata 320 pesos at ang manok ay 200 pesos per kilo. Ang gulay naman na mabibili mula sa Divisoria ay mabibili sa halagang 100 to 150 pesos para sa kilo ng sibuyas. Ang carrots ay 100 pesos, bawang 140, patatas 90 pesos, kamatis 80 to 90 pesos, luya 160 to 250, ampalaya 160, talong 160 pesos, bell pepper 200 at ang sayote naman ay 50 pesos. Samantala, ang market winner po natin ngayon ay si Nanay Lolita Palomo ng Nanay Lita Fruit Store dito sa San Andres Public Market. Makakasama po natin siya ngayon. Nanay? Good morning! Good morning po. Ay, oo, bagay na bagay ang sombrero at saka yung kulay pula na apron. Kumusta na po kayo? Mabuti naman po. Ano ang pinakamabiling binebenta nyo? Anong pinakamabili? Ano po, mga imported po at saka local fruits po. Ayun. Ngayon, mabili na ngayong umaga? Medyo wala pong customer pa isa-isa. Medyo matumal po ngayon eh. Maaga pa naman. Wala pang alas 7. Saan probinsya kayo, Nanay? Cavite po. Kababayan ko pa. Saan sa Cavite? Amadeo po kami. Hindi ka lalo. Katabi ko. Kasama ko. Kina Mayor Redel. Junicio. Opo. Saan sa Amadeo? Sa Tanon? Sa Banay-Banay? Opo. Pangil po. Banay-Banay. Tumo, nahulaan ko. Opo. Magkarutong po yan. Nagkaroon talaga rin ako eh. Tanon, Banay-Banay, sa Maitim Primero. Nako. Kumustahin mo yung mga kababayan natin sa Amadeo? Po? Kumustahin mo yung mga kababayan natin, mga kamag-anak mo sa Amadeo? Ay, mabuti naman po. Kahit paano, nakakaraos po. Batiin mo sila. Ay, hello po, mga taga-Pangil Amadeo po. Andito sa Leyta, ni-interview po ni Sir Tolentino. Morning po. Kamusta po kayo dyan? Alam mo, ang Amadeo kasi katabi lang ng Tagaytay, Cecil. Boundary lang yun, magkatabi yun. Boundary pala. Masarap ang kape dyan. Barangay namin, yung barangay kay Bagal North. Kasi Amadeo na. Masarap daw ang kape dyan, Sentol, sa Amadeo. Ay, talagang pati tao masisipag dyan. Lalong-lalo na ito si Nanay Lolita. So dito lang kayo nakatira, araw-araw nag-uwian kayo? Matagal na po kami dito. Since 2000 pa po. 2000. Ayun. At maraming salamat sa iyong kasipagan. Cecil, may tanong ka kay Sheena at kay Nanay Lolita? Siguro yung tanong mo lang din kanina, Sentol, ano bang mabenta mo ngayong prutas, Nanay Lolita? Ito po, mga local. Ito, banana po, papaya, pakwan. Yung mga Guyabano, galing Cavite po to, galing Amadeo. Wow. Galing pala sa inyo. Galing Tagaytay din po. Pag Burman yata, dyan mataas ang demand po sa mga prutas? Pag Burman? Opo. Ang mababa lang po ngayon, grapes po. Saka yung ibang local, mga lansones yan, medyo mababa. Pero yung imported, apple, as in fixed po ang price po. Kunti lang po yung baba. Mataas po. Ayun. Maraming salamat, Nanay Lolita, sa iyong oras. Maraming salamat, Nanay Lolita Palomo. Amadeo, nagtitinda ngayon sa San Andres Public Market. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din, Sheena. At Cecil, meron ka pang panalangin? Yes po, Sentol. Narito na po ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgar Cabangon. Maraming pong salamat. Ang mensahe po mula kay Sir D. Edgar Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Share and live. Blessed is the person who does not show bitterness over what is lost, but instead shows gratitude over what is left. For even in the worst of times, we will find God if we seek Him by faith. Never should our trials make us forget the abundant goodness of God's love. God is more than enough. Thank God, thank God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. God bless us all. Ito po si Senator Francis Tolentino. At maraming salamat po sa mga sumubaybay dito sa programang Usapan Tol. Mabuhay po ang mga
nakikinig natin kababayan sa Bacolod City, sa Iloilo at maging sa Kalipo, Aklan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako naman po inyong lingkod, Cecil Villarosa, Antabayanan, ang programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senador Francis Tolentino.